Ito ang Anta CC3. Tinawag nila ang midsole nito ng double bubble technology. Bakit kaya tinawag nilang ganon yung kanyang midsole? At kapag tinitingnan ko yung kanyang midsole, makapal guys. So possible ba na max cushioning ito? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay nag-request ako ng free sample sa official authorized sellers ng Anta na nakabase sa TikTok shop para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito o magiging experience ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Unahin natin dito sa midsole niya. Wala akong nakitang details kung anong klaseng material ang ginamit nila dito. Ang nakita ko lang kung paano nila dinesign yung midsole. Upgrade double bubble technology yung tawag sa kanya. Ano ba ito? Double bubble midsole technology ay binawasan nila yung hardness ng central area ng midsole para magbigay ng better cushioning. Tapos yung outer transparent area ay minintay nila yung hardness nito para mag-provide ng support sa framework. So sa madaling salita, mas malambot yung gitna ng midsole kumpara dito sa outer sidewall. So tingnan natin kung kukulaps itong inner sidewall kapag naitakbo ko na, para malaman natin kung maayos ba yung pagka-blend nila dito. So meron daw itong estimated na stock height na 40 mm at kapag sinusukat ko ito, nakakuha ko dito ng estimated na stock height na 52.2 mm. Yung estimated na stock height na nakuha ko sa midsole nito ay hindi magkaparehas ng stock height ng midsole niya dahil sa nakalubog pa yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Kapag pinapakaramdaman ko naman yung kapal ng outside wall ng midsole ay hindi malaki yung diferensya nila. So makapal talaga yung midsole nito. At dahil sa mataas itong part ng midsole nito kumpara dito sa footbed niya, nakakatulong naman ito sa stability ng sapatos. Kumbaga kapag tumatakbo ka at nagkakaroon siya ng side to side movement, yan ang sumasalo para maging stable yung takbo mo. Kuhaan din natin guys ng estimated na kapal yung kanyang forefoot para may reference lang tayo. So nakakuha ko dito ng estimated na 39.2 mm. Ito naman guys yung kanyang insole. Kuhaan din natin guys ng estimated na sukat. So nakakuha ko dito ng estimated na 3.7 mm. Tapos malambot ito. So nakakatulong yung pagiging malambot ito sa cushioning ng sapatos. Meron siyang support sa arch. Tapos dito naman sa ay pa-curve. Tapos, medyo naka-imbus dito. Nga pala guys, may nakalagay dito sa insole at ito ay made with elastopan. Sa rubber outsole naman ito guys ay wala akong nakita kung anong klaseng material yung ginamit nila dito. Pero, kapag tinitingnan ko ito, full coverage naman ito kasi lahat ng primary contact ay meron. At dito sa may bandang forefoot, meron mga flex grooves para naman maging flexible itong part na to. Para maging maayos ang two-off. Nga pala guys, yung outsole niya ay malapad. Hindi naman sobrang lapad, pero nakakatulong pa rin sa stability ng sapatos. Sa upper layer naman ito, jacquard material yung ginamit nila dito. Tapos, makapal ito para sa akin. Meron siyang mga maliliit na butas, paikot para sa pagiging breathable. Meron siyang logo ng Anta dito sa part na to. Dito naman sa may bandang toe box, maayos yung structure niya dahil sa hindi basta-basta ito nagugusot. Yung kanya naman merong makapal na padding tapos gusseted ito. Yung kanyang color lining ay meron din padding dito sa part na to, makapal yung padding niya. Malambot. Dito naman sa back ay matigas yung kanyang heel cap. So para sa akin, yung upper layer niya ay bagay na bagay sa mabagal na takbo tulad ng LSD. Nga pala guys, yung sintas nito ay hindi ordinary yung material niya para sa akin. Tapos makapal ito. Malambot siya, soft yung nararamdaman ko dito. Stretchable din ito. Tapos, mahaba siya. So, pwede natin i-customize yung pagtali dito tulad ng runners nut. 271 grams sa size 40. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man na naging experience ko dito ay hindi 100% na hindi na may experience niya dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. Etong Anta CC3 ay hindi ko may sasama sa listahan ko ng max cushion running shoes dahil sa yung midsole nito ay hindi sobrang lambot, hindi sobrang plus. Naghahalo yung pagiging malambot at pagiging matigas. Sa tingin ko yung midsole nito ay merong high cushion dahil sa kapag tumatapak yung paa ko sa ground,
comfortable naman yung nararamdaman ko dito. Hindi siya harsh sa paa ko. Pressable yung kanyang midsole kahit na mabagal yung takbo ko, 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer, at 8 minutes per kilometer. Kahit na naglalakad ako, ramdam ko yung cushion niya. Kaya para sa akin, itong sapatos na ito ay pwede ko magamit sa easy run at LSD. Pero guys, hindi ko siya magagamit sa recovery run dahil sa hindi sobrang lambot yung midsole nito. Pwede ko rin siya magamit sa long walk at pwede ko siya magamit sa casual wear dahil sa napaka-minimal lang ng design nito. Pero syempre, napaka-subjective nan dahil sa magkakaiba tayo ng taste ng design ng sapatos. Napansin ko lang guys sa midsole nito habang tumatakbo ko, parang kawang yung midsole niya dahil sa kapag nape-press ko siya, bumabagsak agad tapos ang nararamdaman ko ay flat. Wala akong masyadong nararamdaman na reaction ng midsole. Kumbaga wala ko halos nararamdaman na energy return o bounce sa midsole nito. So ang ginawa ko, itinakbo ko siya ng iba't ibang foot strike. Tinakbo ko siya ng forefoot, midfoot at heel strike. At napansin ko, mas malambot itong heel strike kumpara dito sa midfoot and forefoot. Baka naman kailangan ko lang i-break in yung midsole niya para maramdaman ko yung gusto ko sa isang midsole. At nasa 10 kilometers na ako, wala pa rin ako nararamdaman ng pagbabago sa midsole niya. Less pa rin yung nararamdaman ko na energy return o bounce nito. So bago natin ipagpatuloy kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pa-subscribe naman po ako, malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. So baka naman kailangan ko lang siyang itakbo na mabilis. May naramdaman na rin ako na energy return o bouncy feeling sa midsole nito nung tumakbo ko ng bilis dahil sa na-press ko ng gusto yung midsole niya. Pero guys, hindi sobrang lakas, mahina lang ito. At itong sapatos na ito ay hindi ko siya pwedeng gamitin sa speed run o sa mabilis na takbo dahil sa mabigat siya guys. So sa tingin ko, yung midsole ng sapatos na ito ay bagay sa mga mabibigat na tumatakbo dahil sa mabigat ka, hindi mo na kailangan i-press pa ng gusto yung midsole nito. So sana na-guess nyo yung ibig kong sabihin. Yung naramdaman ko na medyo firm sa midsole nito ay nakatulong sa pagiging stable nito dahil sa hindi basta-basta nagkukolapse itong inner side wall. Nung tumakbo ko na mabilis, stable din yung nararamdaman ko dito at isa sa nagpapa-stable dito guys ay yung makapit niyang rubber outsole. So naka 16 kilometers ako sa sapatos na ito ng takbo at dito sa may bandang part ng rubber outsole ay gasgas na. Dito sa may bandang part na to, konti lang yung gasgas niya. Dito sa may bandang gitna, konti lang din yung gasgas niya. Nga pala yung rocker niya ay hindi aggressive, relax lang. Tapos flexible yung kanyang midsole dito sa may bandang forefoot. Pagdating naman sa upper nito, maayos yung lockdown nito. Comfortable din yung nararamdaman ko dito. Nararamdaman ko din yung makapal na padding sa aking Achilles. Pero nung nasa 12 km na ako, medyo uminit yung nararamdaman ko dito sa loob ng sapatos. Pero hindi sobrang init. Dahil siguro mainit na rin kanina nung tumatakbo ko. Pag-usapan natin na naging fitting nito sa pako. Yung upper layer niya ay maluwag yung nararamdaman ko. Lalo lang dito sa may bandang toe box. Dito naman sa gitna, meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. So para sa akin, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa, at normal na lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, true to size ito sa pako. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung midsole niya. Nakukulangan ako sa energy return o bouncy feeling na binibigay nito. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, nakaramdam ako na umiinit yung pako dito sa loob ng sapatos nung nasa 12 km na ako. At pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, nabibigatan ako sa kanya nung tumakbo ko mabilis. So yan lang po muna ang masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe.